Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nabubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang Magandang hapon sa ating lahat. Una sa lahat, nais kong pumati sa ating presidente ngayon sa kaharian ng Diyos, na wala pong iba, si Haring Rocky Riampunansa, at sa ating presidente sa ating Philippine Deuterium Development Corporation, si Haring Adolfo Riampunansa, at sa ating mga kasama sa lahat ng tagapakinig sa ating programa ngayon, hapon na ito,
dito sa DYRG Gindulman, Bohol. Magandang hapon po sa ating lahat. At sa lahat ng mga barangay leader, municipal, provincial, abot sa nakakarinig ng ating programa po ngayon, ay magandang hapon po sa ating lahat at maayong hapon po dihan nimo, Haring Ruel. O ang atong programa sa unang linggo, ang nakaraang linggo po, ay tungkol po sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, ngayon, nandito na naman tayo. Ating pong husayin kung ano nga ba ang kaharian at ang Diyos na nagtayo nito. Dahil ang sabi nga naman, ulitin po natin na ang Diyos lamang po ang magtatayo ng kaharian niya. At bago nga pala, nakalimutan ko po na naaskumbatiin po dyan sa Masbate na kasama ko po sila Prince Dick Alinduga at saka Sharing Randy. At sa lahat po naman kasama ko dyan sa Mindoro, si Haring si Metante at sa Haring Danny Bulusan. Alam ko kung nakikinig kayo ngayon sa ating live sa FB. At magandang hapon po ano. Ngayon itutuloy po natin no. Na sinabi nga po sa kaharian na sa ating programa ang tungkol sa kaharian po ng Diyos. Kung atin pong alamin no, mula po sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noe, ni Abraham, hanggang sa panahon ni Jesus, hanggang sa ngayong panahong ito, wala po ibang kinikilala na Diyos ng mga tao, lalo na sa ating mga kapatid na mga pastor, kaya ng mga ministro, mga reverend. Wala po silang ibang kinikilala na Diyos kung hindi lamang si Jesus. Ngayon, alam po natin ito na ang gumawa ng daigdig ay ang Diyos. Di po ba? Ang gumawa ng daigdig, alam po natin yan na ang Diyos ang gumawa ng daigdig. Ngayon, dahil si Jesus lamang ang ating nakikilala na Diyos, mga kapatid, si Jesus baga ang gumawa ng daigdig. Sa kanyang katawan na yon na nandoon sa Israel, siya ba ang gumawa ng daigdig? Dahil yun man ang ating nakikilala na Diyos. Di ba bago dumating si Jesus, ikasaysinta na lahi si Jesus. Ikasaysinta na katawan si Jesus na pinasukan ng Diyos. Marami na po ang naging lahi, no? Pero si Jesus lamang po ang ating nakilala na Diyos. Ang sabi po sa 2 Corinto 3:17, ang Diyos ay Espiritu. Ngunit kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, doon may kalayaan. Kaya nga po sa panahon ni Jesus, siya po ay nangaral tungkol sa kaharian. Subalit itong mga eskriba at mga parisiyo, na yun po ang number 1 na salungat sa kanyang aral doon sa Israel. Yun po ang number 1 na kaaway niya doon. Kaya nga sinasabi ni Jesus, siguro kayo ay hindi sa Diyos. Sumagot naman itong mga eskriba at mga parisiyo ayon sa Juan 8:40, mayroon kami Diyos ang Ama. Ngayon sinabi naman ni Jesus, kung ang Diyos ay siyang inyong Ama, iibigin niyo ako, dahil ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. So ibig sabihin, mayroong Diyos na nakikilala itong mga eskriba at mga parisiyo, at siya mismo, si Jesus, nang tayo nga na hindi tayo nakaabot sa kanyang kapanahunan, dahil ito naman ang ating panahon ngayon, tayo ay nakakakilala na siya ang Diyos. Kaya nga, ayon sa aral na ibinigay sa amin ni Molnahar Filimon Oriambunansa, na si Jesus ika-60
human flesh na pinasukan ng Espiritu ng Diyos. No? Kaya nga po, yun ang ating alamin ngayon kung ano ba ang Diyos. Dahil ang sabi nga ni Daniel, ang Diyos ay maglalagay sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba magpakailanman. Ngayon, mga kapatid, nahisulat baga sa banal na aklat, paano ang aklat o Bible magiging totoo kung hindi natin ito aalamin ang mga nangyayari sa mundo? Pareho baga sa nagtayo ka ng bahay. Kung nagtayo ka ng bahay, meron kang plano. Kahit sa isipan mo lang, hindi ka nang gumawa ng plano ng papel. Ngayon, anong una mong susulat doon? Ito yung haligi. Unang gagawin. Dahil hindi naman tatayo yan kung walang haligi. So ngayon, hanggang sa dingding, sa bubong, hanggang natapos ng lahat, sa bawat ginagawa mo, may mga natapos na ayon sa iyong plano. Ngayon, ang plano ng Diyos sa panahon, sa pagtayo niya ng kaharian, di siyempre, mag-uumpisa tayo sa simula kung ano ang dapat gagawin. Kaya nga po ngayon, hanggang ngayon, ang plano ng Diyos ay tumatakbo pa. Hindi pa tapos, mga kapatid. Ngayon, ito na the kingdom of God na itinayo sa aming mahal na guro ay hanggang ngayon po ito'y nagtatrabaho at nagpapangsyon pa po ito. Ngayon, mga kapatid, no, sinabi baga dyan sa banal na aklat na ang tumawag sa pangalan ng Diyos maliligtas. Paano magiging totoo ang nakasulat sa banal na aklat kung hindi ito nangyayari? Tulad sa paggawa baga ng bahay, nasabi ko, na may mga step by step ang paggawa doon hanggang sa matapos. Ito namang pagsabi natin, ang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Paano rin natin ito magpapatunayan na ito nga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Dahil kung ating alamin at tatanungin natin, lahat tayo nagsasabi na ang lahat na nakasulat sa banal na aklat ay totoo. Paano nga ito nangyayari? Pag sinabi baga sa Bible na mayroong gera, sa Bible ba nagigira? Di ba hindi? Nasa labas, doon natin nakikita. Pag sinabi ba may lindol, di ba? Diyan mismo nga sa buhol, may lindol. Ngayon lang bago sa Masbate, marami rin nagiba doon na bahay. O, ang nangyayari, nasa labas, hindi nasa Bible. Kasi ang Bible, yun ang plano ng Diyos. Yun sana ang ating titingnan kung yung ano ang mga achievement na nangyayari sa nakasulat sa banal na aklat. Pag sinabi baga na may isang babaeng manganganak ng isang batang lalaki, saan nanganak ang babae? Di ba sa labas, hindi naman sa Bible nanganak. Kaya nga ang Bible, yun ang plano ng Diyos. Pag sinabi ng Bible na ang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas, ay totoo yun. Ang tanong, saan pwedeng mangyari? Saan pwede itong maganap? Bigyan ko kayo ng sample. Dumating ang bagyong Yolanda doon sa Leyte at Samar. Diba? Buong daigdig, nalaman nun na nagkaroon ng bagyo na napakalakas sa Leyte, Samar dito sa ating bansa. Diba? Sino ang Diyos na kanilang tinatawag? Sino ang Diyos na kanilang tinatawag doon? Diba? Si Jesus. Napakaraming namatay doon sa lugar na yon. May mga simbahan na nagiba dahil sa bagyo. Nung natapos ang bagyo, nung tinatanggal ang bubong, ang dami ng tao doon nakakamada, puro patay. Kasama ang pastor, kasama ang mga ministro, mga reverend, kasama po doon sa pagkamatay.
So ngayon, kung atin naman ito dadalhin doon sa panahon ni Abraham, si Abraham nakipag-usap sa Diyos na kung mayroon 50 katao na maniniwala doon sa Sodoma, hindi niya paparusahan ang bansang Sodoma o lugar ng Sodoma dahil mayroon 50 nga naniniwala sa Diyos. Dahil yung 50 na yon, kung yon ay mangaral, dadami ang mga maliligtas po doon. Di po ba? Husayin natin ito mga kapatid. Baka sakali ito'y ating maintindihan kung ano ba ang Diyos. Ano ba sinasabing kaligtasan? Husayin natin ito ngayon. Ngayon, hindi ba pinarusahan ang Sodoma? Kaya sabi ni Abraham, mayroon pa 50 nga naniniwala sa Diyos. Sabi ng Diyos, ay wag muna natin parusahan yan. Kasi baka yan ay magpalaganap ng salita ng Diyos. Magmumultiply yan sila. Lumipas ang mga panahon, mga kapatid, na umabot na lamang ng 20 ang maniniwala sa ngalan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ay wag muna Abraham natin parusahan yan. Dahil yung 20, pag yan ay magpaliwanag sa mga tao, ay dadami pa rin yan. Umabot ng 15, umabot ng 10, hindi pa rin pumayag ang Diyos na parusahan ang Sodoma. Hanggat sa umabot na lamang ng 5, hindi pa rin pumayag ang Diyos na parusahan ang Sodoma. Dahil baka ang 5 dadami pa. Dumating ang mga panahon at lumipas ang mga araw na isa na lamang ang naniwala sa Sodoma. Doon pa pinarusahan ang Sodoma. Di ba, mga kapatid? Mababasa natin yan sa Bible ay. Dahil sa Genesis. Na nakipag-usap ang Diyos hanggat sa isa na lang. Nakipag-usap ang Diyos doon kay Abraham. Hanggat isa na lang ang naniwala doon sa pangalan ng Diyos sa Sodoma, doon pa naganap ang parusa ng Diyos. Doon sa Leyte, Samar, sa bagyo ng Yolanda, hindi po biro yun. Dahil ilan ang recorded na namatay doon sa trahedya na yon ay 13,000 katao. Kasama na doon yung mayroong mga founder, may mga pare, may pastor, may ministro, may mga reverend. Kasama na lahat yon. Ilang simbahan ang recorded na nagiba? 530 na simbahan. Hindi na natin isama yung mga mananampalataya doon, mga kapatid. Dahil kaya ang tao na pasok sa mga sikta o sinasabi nilang relihiyon, ano ang sadya nila? Ano ang kanilang pakay? Bakit sila pumasok sa ganong kongregasyon? Dahil sinasabi ang kaligtasan. Di po ba? Doon sa Sodoma, pinarusahan ng Sodoma, isa na lang ang naniniwala. Pero doon sa Leyte, Samar, 530 na simbahan ang giniba doon ng Diyos. 530. Ngayon, hindi na lang natin isama yung mga member doon na nagsisikap na maligtas. Hindi na lang natin isama. Yun na lamang mga pastor doon, yung mga pari doon, yung mga ministro doon na lamang, yung mga nagpapatupad ng batas ng Diyos doon. Pero bakit pinarusahan? Ha? Bakit pinarusahan? Sasabihin nyo ba na mali ang Bible dahil hindi totoo? Natawag kami sa pangalan ng Diyos. Bakit hindi kami naligtas? Ano ba ang totoo, mga kapatid? Kaya nga, kung ating ito iisipin, balikan natin si Jesus. Sa pangangaral ni Jesus na hindi siya pinaniwalaan. Mabuti pa tayo ngayon naniniwala na siya ang Diyos. Pero doon sa panahon ni Jesus, itinakwil siya doon.
hindi siya pinaniwalaan. Kaya nga, sapat na ba mga kapatid, sabihin natin na hindi pala totoo yung nakasulat sa Gawa 2:21 na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas? Ay, gaano ba katotoo mga kapatid yung nakasulat sa Bible? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na ang lahat na nakasulat ay totoo. Paano nagiging totoo ang banal na aklat? Paano magiging totoo ang nakasulat? Kaya nga po, no? Ang pagka-Diyos, kasi ang sinabi nga ng banal na aklat, sa 2 Corinto 3:17, na ang Diyos ay Espiritu. Kung nasaan naroroon ang Espiritu ng Diyos, doon may kaligtasan. Bigyan ko kayo ng sample mga kapatid, para hindi ninyo isipin na hindi totoo ang nakasulat. Dalhin natin sa mga presidente ng ating bansa. Sa panahon ba ni Pangulong Pinoy, may power ba si Pangulong Duterte? Di ba? May power ba si Pangulong Duterte sa panahon ni Pinoy? Wala. Kasi siya ang powerful, si Pinoy. Ganon ang Diyos. Sa panahon ni Jesus, makatawag ka sa kanyang pangalan kahit nasa ilalim ka ng lupa. Basta totoo ang iyong pagtupad sa kanyang mga salita, ay ililigtas ka kasi powerful yon. Doon po nagiging totoo ang banal na aklat. So ngayon, dahil natapos na ang termino ni Pinoy, nadyan na si Pangulong Duterte, may power pa ba si Pinoy? 1,000 times mo man yan tawagin, hindi niya sasagot sa'yo dahil hindi na siya ang nakaupo sa trono. Sino ang sasagot sa'yo ngayon? Yung ating Pangulo ngayon, dahil siya na ang nakaupo. Ganyan po ang Diyos, mga kapatid. Doon magiging totoo ang nakasulat sa banal na aklat kung atin ito iintindihin ng maayos. Biro mo, sa 46,000 na sikta sa buong daigdig, lahat yan ay natawag ng Diyos. Ang tanong dito, bakit hindi nagkakaisa na iisang Diyos naman ang nagbuo nito? At ang iisang Diyos naman ang kanilang pinaniniwalaan na Diyos. Pero bakit hindi ito magkasundo? Bakit hindi nagkakaisa? Nandoon po yung pagkakasiraan. Anong sinasabi dito sa Efeso 4:14? Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabila-bila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Biro mo po mga kapatid, paano po sila'y dinadala na magkabila-bilat ng lahat ng aral ng hangin sa pamamagitan ng daya? Bakit may daya? Ay dito kayo sa amin kasi kami ang totoo. Wala yan, mali yan sila. Kami lang ang totoo. Ngayon, sa 46,000 na sikta sa buong mundo, nasaan ba ang Diyos sa kanila? Nasaan na sikta ang Diyos? Kaya nga po, kung ating ito pag-aaralan, kung ang mga simbahan ay bahayan ng Diyos, bakit yung giniba? Ikaw daw magtayo ng bahay mo, gibain niya ng ibang tao kung papayag ka. Kahit nga lang siguro tiradorin yung bahay mong yan na walang magigiba, titiradorin lang ha. Makita mo yung titirador, baka habol-habulin mo ng itak. Dahil ayaw mo na yung bahay mo ay masisira. Kung ating iisipin ang mga simbahan ay bahay ng Diyos, ay bakit yung giniba? Isipin nyo mga kapatid,
No? Bakit giniba ng Diyos kung yun man ay bahay ng Diyos? Nandoon ang tao, magluhod-luhod, magsayaw-sayaw, kanta-kantang praise the Lord. Pinupuri nila ang Diyos. Pero pag bagyo ng Yolanda, yun, natabunan ng kanilang simbahan, natabunan ng putik, pero tumawag sila sa pangalan ng Diyos. Sinong tinatawag nila? Si Jesus. Dininig ba sila ni Jesus? Pareho yun sa presidente. Na sa panahon ni Pinoy, walang power si Duterte doon dahil si Pinoy ang nakaupo. So ngayon, dahil si Pangulong Duterte, ating minamahal na presidente na nakaupo, tawagan mo at humingi ka ng tulong. Kahit hindi nga tayo natawag at nahingi ng tulong, pinapadalhan tayo ng suporta para tayo makakain. Yun ang Diyos. Yun ang pagka-Diyos, mga kapatid. Upang maging totoo ang nakasulat sa banal na aklat, yun ang sistema. Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, doon po may kalayaan. No? Kaya nga, dapat na tayo sana ay maging mapanuri sa ating mga paniniwala. Dahil nga sa kung inyong isipin sa FB, mayroon ako doon na kita sa FB nga pinopost nila. Gawa ito ng mga mythologists nga natagpuan na daw nila ang 5 pintuan patungo sa langit. Ayon sa Atlas Obscura. Anong tawag doon? Atlas Obscura. Gawa ito ng mga mythologists na natagpuan na daw nila ang pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya lang ang sabi nila ay wala daw makakarating doon na katawang kundi itong espiritu ang makakarating doon. Kawawa ang katawan. Kung halimbawa naman, kung atin iahambing, paano nga ba ito magiging totoo? Dahil doon pa nga lang po sa pangangaral ng mga ating mga namumuno sa mga na itong kanilang haka-haka na nakita na nila ang pintuan na 5 pintuan patungo sa langit. Kaya lang wala daw doon katawan na makakarating kundi ang espiritu. Ngayon mga kapatid, no? Sa pangangaral ng ating mga namumuno dyan sa mga kongregasyon o mga relihiyon, mayroon akong nasaksihan. Kahit lang doon sa pagdodoktrina nila, anong sinasabi nila dyan? Ang Diyos ay hindi makita dahil espiritu. Pagkatapos ngayon, upang maligtas itong kanyang hinihikayat, nakita mo na ang Diyos? Sabihin, nakita mo na ang Diyos? Na samantala sa pagdodoktrina pa lamang, sinasabi na ang Diyos hindi makita. Pagkatapos ngayon, pagbautismo, ilulublob sa tubig, pag-ahon, sasabihin, nakita mo na ang Diyos? Sa tingin ninyo, tama kaya mga kapatid? Pagdoktrina pa lang sa pangangaral, ang Diyos ay espiritu at hindi makita. Pagkatapos ngayon, sasabihin namang, pagbautismo, paglublob sa tubig, pag-ahon, sasabihin, nakita mo na ang Diyos? Eh doon pa lamang sa pagdoktrina sa iyo, sinasabi na hindi makita ang Diyos dahil espiritu. Paglublob sa tubig, pag-ahon, sasabihin, nakita mo na ang Diyos. Pag hindi pa sasabihin na nakita na, sisinungaling ka na lamang na nakita mo na, hindi ka titigilan sa kalulublob sa tubig. Para pilitin kang nandoon talaga ang Diyos sa ilalim ng tubig. Paano kung sapa o ilog ang iyong napagbautismuhan? Ano nandoon sa ilalim? Baka mga basura pa yan o bato. Ano makikita mo doon? May Diyos ba doon? Magbabantay sa paglublob sa iyo? Paano kung sa buong Pilipinas may nagkasabay? Mayroon sa ilog, may sa swimming pool, may sa dagat. Eh, ilang baga ang Diyos? Marami. Eh, saan muna siya mag-a-attend?
Adi ibig sabihin kung doon sa isang nagbabautismo sa swimming pool, yan ang totoo dahil medyo nakatiles yung swimming pool, nandoon yung Diyos. Eh baka yung pang totoo, nandoon ang Diyos. Paano doon sa dagat? Di wala ang Diyos doon. Kaya ngayon ang isipin natin mga kapatid. No, para bagang ang mga tao ginagawa nating robot. Kung ano ang ating sabihin, na yun ang kanilang susundin. Hindi po ganon mga kapatid, no? Hindi ganon. Isipin nyo ng maigi. Upang hindi na tayo maging bata pa, sabi sa banal na aklat sa Episo, na hinahapay dito doon. Ano sabi niya? Dinadala na magkabi-kabilang ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao. Kaya nga, bakit may daya? Doon pa nga lang sa pagbabautismo, tatalungin ka na, pipilitin ka na nakita mo na ba ang Diyos? Paano mo makikita ang Diyos doon sa ilalim ng dagat? Sa ilalim ng swimming pool? Sa ilalim ng ilog? May Diyos ba ka doon? Ikalawa, sinasabi mo pa, ang Diyos, Espiritu. Ay hindi yan na makikita dahil Espiritu. Pagbautismo, tatanungin kung nakita ang Diyos. Hindi ginagawa natin ang mga taong uto-uto. Mayroon pang nagsabi nga sa akin, isa siyang pastor, Brad, yung inyong sinisigaw dyan na kaharian ng Diyos, hindi yan totoo. Kasi wala pa ang Diyos na magtatayo ng kaharian. Ngayon sabi ko, ganun ba? Ay ikaw ba kako aamin na ikaw inutusan ng Diyos? Abay Brad, Bible ang dala ko. Inutusan po ako ng Diyos. Sabi ko, isa ka rin sinungalin. Kasasabi mo pa lang kako na wala pa ang Diyos dahil hindi totoo itong kaharian ko. Tapos ikaw inutusan ka ng Diyos, dinambiruwang ka rin sinungalin yan. Kaya nga ano ba ang Diyos mga kapatid? Kaya nga mayroon magsisira para lang sila maging sikat. Para dumami ang membro. Kaya nga, itong mga mythologies, ayon sa Atlas Obscura, na mayroon na silang 5 na nakita na pintuan daw sa langit. Ngayon, itong mga taga-Atlas na ito, nakita naman pala nila ang pintuan, dapat, subukan nilang pumunta doon. Kahit matulog na lang sila, pilitin nila ang Espiritu na lang nila makapunta doon upang masaksihan nila kung nasaan nga ba. Paano kung katulad po nito, yung number 1 sa Tianmenxian, sa bundok po ito ng China. Ito po ay 999 steps para ka makarating doon sa pinakatuktok. Mayroon po itong butas doon na bundok, na yung butas na yon, yan ang kanilang itinuturing na daanan patungo sa langit. Ano nga ba yan? Tianmenxian. Salita kasi ng Inchik yan eh. Kaya yon, medyo malapit-lapit yan mga kapatid. Baka sino ang gustong subukan muna pumunta sa langit habang may COVID pa dito sa lupa ay pumunta muna kayo doon. Ang ikalawa po, yung tinatawag na Mount Kailas sa Himalayan. Dito po yon sa mga lugar na mga Sikh, relihiyon na Buddhist o yung sinasabi na mga Hindu. Diyan sa parting Nepal siguro ito na tinatawag na Himalayan. Kaya nga, yun ang ikalawang pintuan daw ng langit. Ang ikatlo yung Mount Olympus sa Greece, sa mataas na bundok, mga kapatid. Ito rin ang nakita ng mga mythologists. Ang ikaapat ito yung Pyramid of the Sun sa Mexico. Ang ikalima po nito yung Glastonbury Fort sa Inglaterra. Dahil mayroon din daw po doon pintuan sa langit. Bakit itong mga pastor hindi muna sila pumunta doon? Subukan nila ito dahil yung mga kanilang paniniwala. Subukan nila ito doon umakyat
At ang sabi nga daw doon, pwede pang magladjing ng ilang araw. Kaya sila doon accommodate bago pumunta ng langit. Kaya nga, ano ba yung sinasabing langit at nandoon ang Diyos? Mayroon baga kasabihan na minsan sinasabi, naabot ko ang rorok ng langit, isang ka nakarating na langit. Kasi totoo man ang Diyos nasa langit. Bakit siya tinawag na langit? Kasi siya ay kataas-taasan. So ngayon, sino ang higit sa tao? Ang higit sa tao ay ang higit sa hayop ay tao. Yan po ang higit sa hayop. Ang higit po sa tao ay Diyos. Pero kung mayroon pang higit sa Diyos, ay hindi na natin saklaw yun. Kanila lang ang paniniwala yun. At saka yun ang kanilang alam na sila ay mataas pa sa Diyos. Kaya nga mayroon nagtayo. Ang itinayo ni Mahal na Hari ay Kingdom of God. Mayroon pang nagtayo ng Highness Kingdom. Mas mataas pa siya sa Kingdom of God. Kaya nga hindi natin sila masisisi, mga kapatid. Bakit? Bakit sila magtatayo ng ganyan? Dahil ang Diyos, ang itatayo niya kaharian. Sino ang nariyan sa kaharian? Ang Diyos. Ngayon kung magtatayo ka ng Highness Kingdom, ay sino ang nagtayo niyan? Dahil iisa lang naman ang Diyos. Ang sabi niya, itatayo niya isang kaharian. Ngayon kung mayroon pa nagtayo ng Highness Kingdom, ay hindi na natin yan saklaw, mga kapatid. Dahil higit pa yun sa Diyos ang nagtayo dyan. Kasi kung ang isang katawan ng Diyos ay paru-pariho nagpapangsyon, katulad na lang ng mata, ng tainga, ng bibig, ng kamay, ng paa. Yung kamay na ito, kurutin mo yung binti mo, ramdam mo ang sakit sa iyong katawan dahil iisang katawan ka ng Diyos. Iisang manggagawa ka ng Diyos. Pero kung hindi ka katawan ng Diyos, mangungurot ka dahil hindi mo ramdam ang sakit. Ganyan sila. Sinisira nila ang itinayo ni Mahal na Hari. Kaya balak nilang gibain. Ano ang sabi dito sa 2 Corinto 10:5? Siya ay gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na magmamataas laban sa karunungan ng Diyos at binibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Anong kanilang ginagawa? Ay, hindi yan totoo sila. Dahil kami ang Highness Kingdom, higit pa sa Diyos. Alalahanin niyo, mga kapatid, pag mayroong grupo na humihigit pa sa Diyos, alam niyo na yon kung sino sila. Kasi kahit ngayong butiki, hindi yan sisigaw ng uwak kasi ang butiki yan eh. Ang kanyang sisigaw talaga ay siya, tiki. Di ba? Ang uwak, hindi yan masigaw ng tiki. Ay sigaw niya uwak. Pag sinabi mong Highness Kingdom, ay hindi yan Diyos ang nagtayo dyan. Ang kataas-taasan pa na Diyos ang nagtayo dyan siguro. Pero alam nyo na, mga kapatid, kung sino yung gustong humigit sa Diyos. Kaya nga po, kung kaligtasan ang nais ng mga tao, mga kapatid, kung kaligtasan, ako, sasabihin ko na sa inyo, malapit na ang panahon. Bakit? Ang unang kaligtasan po natin, mga kapatid, ano? Yung tinatawag natin na company na PDDMC. Yung Philippine Deuterium Development Corporation. Itong mga investor po, mga kapatid, pabalik-balik na po ito na nagtatawag po sa amin.
upang sana daw buksan na o mag-umpisa na tayo sa ating proyekto. Subalit, mayroong ibinilin yung ating minamahal na Supremo sa Kingdom of God na dapat tayo magsisimula sa 2022. Na ito na ang kaligtasan una sa mga tao. Kaya nga, yung mga tumalon sa ibang sikta, mga kapatid, dahil naghangad ng mga matataas na posisyon, goodbye na lang po tayo. Hindi po kami nang iinggit, ha? Ito ay labis lamang na totoo. Na ang gusto nga sana ng ating mga investor na mag-umpisa na ang ating proyekto dahil nga gusto nila na makapag-umpisa na. Pero dahil may sukat na ibinigay ang ating mahal na guro, yun po ang ating sundin. Kaya malapit na po ito. Ang Kingdom of God, hindi po ito naghahanap ng member, mga kapatid. Baka sabihin nyo kami nandito sa radio upang maghanap ng mga member. Hindi po. Hindi po kami naghahanap ng member sa Kingdom of God. Ang hinahanap po namin yung totoo na tagapagmana ng Diyos. Yung totoong anak ng Diyos. Dahil hindi po kami naghahanap ng member. Ang hinahanap po namin yung mga magiging barangay leader, municipal hanggang sa provincial, mga kapatid. Yun po ang aming hinahanap. Dahil ang sabi nga ng Diyos, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian ng Diyos, buhat pa ng itatag ang sanlibutan. Kaya nga, para ikaw nga barangay leader ka, ikaw ang tagapagmana sa iyong barangay, lahat na income dyan ng barangay na yan, pagdating ng proyekto, kay dadaan man yan sa barangay, yun po ang binigay na instructor sa aming mahal na guro na magmumula sa barangay ang ating sistema sa pagdating ng itong distribution of wealth sa kaharian ng Diyos. Kasi nga po, tingnan mo ngayon ang sitwasyon sa mga sikta. Ang mga sikta nagpaparami ng membro. Ngayon, sino ang nagiging bulahan o nagiging maswerte? Ang mga founder. Ang founder naka-helicopter kung lalakad, naka-aircon na kotse, naka-sapatos. Ngayon, mga kapatid, ang kanilang mga membro naglalakad sa karsada, butas ang tsinilas. Yung iba nga halos walang may suot na tsinilas. Pero nagtitiis, magpabalik-balik sa simbahan upang maligtas. Pero hindi ito naunawaan ng tao. Nasamantala, ang kanilang mga member, ang kanilang founder, pag kumain, lagi masasarap ang pagkain. Ang mga membro, minsan nakain na lamang ang ulam ay asin. Yun ba ang kaligtasan? Kaya kayo'y pumapasok dyan? Kaya kayo'y dyan nagpapaalipin? Kung ang batas ng Diyos ay pantay-pantay, tingnan mo dito sa amin, hindi ko sa pagmamayabang. Pumunta ka doon sa Dapitan City, sa Shrine Dapitan City. Tingnan mo yung templo doon at saka yung mga royal family doon kung anong kinakain. Mas nakakakain pa nga kami ng masarap dahil kami nalakad sila doon. Kasi yun ang katuparan sa banal na aklat. Kinakailangan kung mayaman ang nasa taas, mayaman din ang nasa baba. Yun ang equal. Yun ang equal distribution of wealth sa Kingdom of God. Pag dumating na ang ating proyekto, pantay-pantay na po dyan ang tao. Kaya nga po, hindi po kami sa nagpapainggit sa inyo. Ito lamang ay pawang katotohanan na darating ang panahon, malapit na po,
na ang bawat mga nasa barangay nga namumuno sa atin hanggang ngayon na nanatili ang kanilang paniniwala at pagsusubaybay sa kaharian ng Diyos, yun po lamang ang mabibiyayaan. Kaya nga yung mga tumalon sa ibang sikta, dahil naghangad sila ng mga posisyon nila na mataas, ay bahala po kayo. Kaya nga, yun po ang isipin ninyo. Dahil marami po ngayon ang magtatayo ng mga sikta na ang kanila lamang pakay ay para lang magparami ng mga miyembro. Dito po sa atin, sa Kingdom of God, inuulit ko po na hindi po kami nagpaparami dito. Hindi po kami naghahanap ng magiging miyembro. Dahil ang aming pong hinahanap ay ang tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po yun ang ating isipin. Kung kaligtasan po ang inyong hinahanap, ay wala pong gusto na Diyos na ang tao mamatay. Isipin niyo po, no? Sa panahon po ni Jesus, anong sabi ni Jesus sa Juan 8:51? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino man tutupad sa aking mga salita, kailanman hindi matitikman ang kamatayan. Pero ano ang sagot ng mga Hudyo? Yung mga Parasiyo at mga Iskriba? Anong sabi niya? Ngayon, nalalaman namin mayroon kang demonyo. Sinabihan si Jesus, namatay ang aming amahan Abraham at mga propeta. So ngayon, sasabihin mo sa amin kung susunod kami sa inyo, hindi kami mamamatay? Sino ka baga sa palagay mo sa sarili mo? Kaya nga, ang hinahangad ng tao ay kaligtasan, pero sila ay mamamatay. Kung gusto niyo mga kapatid pumunta sa kalawakan, ang inyong espiritu na ayaw sa aral na ito, ay mag-una-una na lang po kayo papunta doon. Total, naibigay ko na yung 5 pintuan doon sa langit na sinasabi niyo ng mga mythologists. Ayon sa Atlas Obscura, yun po ang sinasabi nga, mayroon na po silang 5 na natagpuan na pintuan patungo sa langit. Kaya lang ay lugi ang katawan. Ang katawan ang nagpapakahirap dito sa lupa. Ang tanong dito ay sumali ang isang tao sa isang relihiyon o grupo. Dalawa sila, katawan at espiritu. Pagdating pala sa kaligtasan, espiritu lang ang ililigtas, ay lugi ang katawan. O, hindi man lang sinabi ng espiritu, katawan, magpakahirap ka para sa akin ha. Kaya pagdating ng katapusan ng panahon, ako lang ang pupunta doon sa langit, sa kalawakan. Ano kaya yan? Ano mga kapatid? Napakawalang hiya naman ng espiritu na yan, na hindi man lang isinasama ang katawan. Halimbawa kayong dalawang magnegosyo, dalawa kayong nagpakahirap, dalawa kayong namuhunan, katapos ang isa lang ang makikinabang. Papayag kaya aring isa na hindi rin makikinabang? Kaya nga yun ang dapat nating alamin mga kapatid. Ano ba ang tunay na kaligtasan? Ang kaligtasan po na dapat nating unahin, yung ating pang-araw-araw. Kasi kung yun lamang pang-araw-araw ay wala pa sa atin, paano mo ngayon may sure na ligtas na yung nananampalataya sa inyo dyan, mga grupo? Wala kayong masasabing assuming dyan sa inyong mga member. Yun lang ang inyong pinag-ano na mamatay ang tao, diretso na doon sa langit kasi nagpakabait. Ngayon, ay ano nga ba talaga ang totoo? Ang katunay na kaligtasan po mga kapatid
ay ito pong dapat ngayon nating intindihin, itong ating pamumuhay ngayon. Ang tunay na kaligtasan pag dumating na po ang ating inaantay na kayamanan ng Pilipinas, doon po ang lahat ng mga tao pagkakaroon ng kabuhayan. Kaya nga anong sabi ng banal na aklat? Datapwat unahin muna ninyo paghanap ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kasi kung matuwid na tayo, tarong na kung sa Bisaya, ay ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Anong idaragdag sa atin? Buhay na walang hanggan at kabuhayan. Yung sinasabi sa banal na aklat na sa langit ay wala ng gutom, mga kapatid. Hindi yun nandoon sa kalawakan. Dito po yun sa lupa. Dahil kung buwan-buwan mayroon ka ng share na matatanggap galing sa beneficiary po, trabaho mo na lang, pwede kang mag-almusal doon sa Hong Kong, mananghalian sa Amerika, pwede kang maghapunan doon sa Germany, mag-ikot-ikot ng daigdig, kasi lahat kayo puro beneficiary. Kanyo, mag-share lamang kayo ng 250,000 a month. Kung mayroon kayong 10 sa isang pamilya, kayo na ang pinakamayaman sa inyong lugar. Kaya anong gagawin ninyo? Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos. Hindi yung espiritu. Kinakailangan espiritu na mayroong katawan po ang ililigtas ng Diyos sa atin. O mga kapatid, hari, ilang oras pa? Ilang minuto pa? Hello? Ha? Ay, wala na palang mga kapatid, wala na pala tayong oras. Natapos na po ang oras na ibinigay po sa atin. Sa susunod na linggo, ganitong oras, ganitong araw, babalik po ang programa na The Kingdom of God. At sa ngalan sa iyo dyan, Haring Ruel, at sa ating radio station, sa DYRG Gindolman, Bohol, magandang hapon sa ating lahat. By Kingdom of God. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.